Chapter 12. Halos lumuwa ang mata ko nang makita ko ang underground ng bahay ni Cole. Mas malaki pa ito sa underground ng mansyon ni Lolo Lino. "Let's go," rinig kong yuzel ni Cole at naunang naglakad sa akin. Yung underground kasi ng bahay niya, ng mansyon niya. Pagdaan namin sa sinabi nitong daanan, bumaba kami sa isang hagdan para makapunta dito sa mahabang pasilyo kung saan merong 6 o 7 pintuan. Agad akong sumunod sa kanya nang tumingin ito sa akin at tinaasan ako ng kilay bago inilahad ang kamay niya sa akin. Mabilis kong kinuha iyon dahilan para mahayla niya ako at hawakan sa bewang ko. "Why? Is there anything bothering you?" Tanong niya na mabilis kong ikinilang. "Hindi naman." Wala naman." Nagulat lang ako sa lawak ng underground ng bahay mo, saad ko sabay tingin sa isang pinto na nadaan namin. Narinig ko naman itong tumawa kaya napunta sa kanya ang tingin ko. May mumunting ngiti na nakasilay sa kanya kaya hindi ko naiwasan na mapatitig. Marahan naman itong sumulyap sa akin na mabilis kong ikinaiwas ng tingin. "Ano yung nandoon sa pintong iyon?" Tanong ko sabay turo doon sa pinto na nadaan namin para lang miba ang atensyon namin. Napaigtad naman ako nang biglang kagatin nito ang leeg ko. "Why are you shy staring at me? You saw all of me and I saw all of you, there is nothing to be shy." Bulong niya sa tenga ko na ikinakiliti ko bigla. Agad akong lumayo sa kanya para mapigilan ang panlalandi niya sa akin. Medyo kakaiba kasi ang pakiramdam ko doon kaya naman mabuti nang umiwas muna. "Nasaan ang practice room mo dito for shooting?" Tanong ko at marahan na naglakad. This time bida-bida ako at ako na mismo ang naunang lumakad kahit hindi ko naman talaga alam kung nasaan ang hinahanap ko. Dahil sa pag-iwas ko sa kalandian ni Cole, hindi ko namalayan na nakarating na ako sa dulong parte ng pasilyo kaya naman agad kong nilingon si Cole at nakita ko na nandoon pa rin siya sa kinatatayuan niya kanina habang may mumunting ngisi sa labi niya. "Where are you going?" Tanong nito sa akin na ikinairap ko. "Dito lang tayo," habol niya sabay turo doon sa isang pinto na malapit sa kanya. "Bakit hindi mo sinabi agad? Nakarating pa ako sa pinakadulo." Inis na yuzel ko at mabilis na naglakad pabalik doon sa pwesto niya. Imbes na dumiretso sa kanya, doon ako dumiretso sa planchuan at agad na pumasok na halos ikagulat ko naman dahil biglang may mga baril na tumutok sa akin. Hindi ko alam na marami palang tao doon. Grabe, napaka-alerto naman nila. Alerto din naman kami sa mansyon ni Lolo pero iba ang pagiging alerto nila at kung titignan sila alam mong hindi sila bubuhay ng tao. "Put down all your guns," rinig kong malamig na utos ni Cole. Ang mga tigre nilang mukha ay agad na napalitan ng pagiging maamong tupa nang marinig nila ang boses ni Cole. Bigla silang tumayo ng maayos at agad na nagsiyukuan sa harapan ko. Paumanhin yuzel nila sa akin. Agad naman akong napatingin kay Cole ng meremdaman kung nasa tabi ko na siya. Tumingin lang naman siya sa akin at hindi nagsalita. Muli akong tumingin sa harapan ko at nakita ko na nakayuko pa rin sila na para bang wala silang pakialam kung sisigot ako o hindi. "I want you to all meet Audi Geronimo. She's my wife, respect her the way you respect me, understand?" Taas ang kilay kong tumingin kay Cole dahil sa pagpapakilala niya sa akin sa mga tauhan niya. Wife. Assuming itong malamig na ito. Hindi pa kaya? Hindi pa naman siya nagpo-propose. "Yes, sir." Sabay-sabay na sagot ng mga tao sa harapan ko kaya naman wala na akong nagawa. "At ease. Now leave this room and I don't want any of you to be here. Move." Sigaw nito na mabilis naman na ikinakilos ng mga nandoon. Hindi nagtagal ay halos parang walang nangyari nang sa isang iglap lang ay nawala ang mga taong kanina lang ay nagpa-practice ng shooting. "Bakit pinaalis mo sila?" Tanong ko kay Cole na naupo sa isang lamesa doon habang nakatingin sa akin. Naka-cross arms pa ang loko. "You want to cross ties, right?" Yuzel niya na ikinatango ko. "Okay, then practice. All the guns are there, inside of that room. Isang metro allowing you to choose any of your preferred gun," saad niya habang tumuturo. Nang tignan ko ang tinuturo niya ay napakunot ang noo ko dahil ang tanging nakikita ko lang doon ay isang cabinet. Kaya naman ibinalik ko ang tingin ko kay Cole na natatawa sa ekspresyon ng mukha ko.
Kabainet lang iyan, usual ko na ikinangisi niya bago umayos ng tayo at naglakad papunta doon sa kabainet na sinabi ko. Agad din naman akong napasunod sa kanya para sana kumuha ng baril para makaumpisa na sa gusto kong gawin ngayon. Nang makarating kami sa tapat ng kabinet, marahan niyang binuksan iyon at hinawi ang ilang mga baril na nakasabit doon. Napataas naman ang kilay ko nang makita kong bumukas iyon na hindi man lang ginagalaw ni Cole. Nanlaki ang mata ko ng Biksan Leon ni Cold at tignan ako. Let's go, choose you gun, usual niya at agad na pumasok doon. Marahan kong inihakbang ang mga paa ko para sumunod sa kanya habang nagmamatsyag din ang mga mata ko sa likuran ko kung saan lumabas ang mga tauhan niya. At sa pangalawang pagkakataon halos lumuwa ang mata ko nang makita ko ang mga baril na nasa loob ng kwarto na iyon. Iba't ibang klase ng malalakas na baril ang nandoon pati ang mga baril na hindi ako pamilyar ay nandoon. Habang iniikot ko ang mata ko sa mga baril doon, biglang napako ang mata ko sa isang baril na paborito namin pareho ni Benji at tanging ko langgang nakakahawak ng baril na iyan dahil sabi niya espesyal iyon para sa kanya. That gun has only 5 copies. I have 3 on that. One is staying at the black market in the US and the other one is on Benji. Biglang usual ni Cole kaya naman napatingin ako sa kanya. I'm the one who told him about that gun before its release. He bought his gun with his own money and I'm so proud of him for that. Kaligayahan niya kasi ang baril na collection niya kaya kapag bumibili siya sinisigurado niya na magandang klase ang mabibili niya. Napangiti naman ako habang tumatango dahil totoo ang sinabi niya na iyon. Nagtataka nga lang ako dahil simula pa noong nagkita kaming dalawa, maalam na talaga siya sa mga baril. Did you know Benji personally? I mean, do you know who his parents are? Tanong ko na ikinatango niya. As far as I remember his parents are one of Lolo Lino's apprentice and they are trained in ammos, guns, weapon, gadgets, grenade and many things but while they are in operation, they died so, inampon ni Lolo si Benji para na rin sa kaligtasan nito bukod doon, namana ni Benji sa mga magulang niya ang hilig sa mga ganito. And that's all that I know, usual niya na ikinatango ko lang. Kaya pala sinabi ni Benji sa akin noon na hindi lahat ng nakapaligid sa amin ay pareho din ng kwento namin na inalagaan ni Lolo. Napatingin naman ako kay Cole nang bigla siyang naglakad papalapit sa akin. Marahan itong nagpunta sa likuran ko at agad na yamakap sa akin. Ipinatong nito ang ulo niya sa balikat ko at marahan na hinalikan ang leeg ko paakyat sa tenga ko. Nakapili ka na ba ng baril na gamitin? Tanong nito sabay lapat ng halik doon. Para naman akong nanghina at nawala ng lakas sa paraan ng pagkakatanong niya na talagang tumapat pa sa tenga ko. Ikaw, pongol kong tanong na mas nakapanghina sa akin dahil bigla siyang tumawa. You want my gun? My gun can multiply and can't eliminate people. Bulong mal nito sa akin na mas nagbigay ng init sa katawan ko, samahan pa ng paghimas niya sa tiyan ko. Bigla nitong idiniin sa akin ang baril niyang nakakadagdag ng buhay at hindi nakakabawas. Agad kong naramdaman ang katigasan nun pati na ang init na sumisigaw sa katawan namin. Isang want to put it inside of you, ulong niyang muli. Medyo nagulat naman ako nang sabihin niya Leon. Ngayon na, dito. Kinakabahang tanong ko na ikinatawa muli nito ng mahina. Yes, dito, usual niya. Marahan ako nitong inilikot paarap sa isang lamesa na puno ng mga bala ng baril. Hinawakan nito ang kamay ko at ipinatong sa itaas nito. Let's do it quickly as it was. Mamaya ako babawi, nanggigil lang talaga ako, usual nito sa tenga ko. Hindi pa man ako nakakasagot sa kanya ay agad ko nang naramdaman ang pagbaba nito sa pants ko. Ramdam na ramdam ko ang init ng likidong bumabalot at pumupuno sa pagkababa. Muli pawang baril ang utok sa akin, ang plano kong shooting ay napunta sa ibang shooting. Shoot the target straight to its head, turo sa akin ni Cold habang nasa likuran ko siya at hawak-hawak niya ang kamay ko. This time seryoso na siyang tinuturuan ako at mariringgan iyon sa boses niya. Bukod doon, may mga kasama na rin kaming kara-rating lang din para mag-training. Akala nga ata ng mga ito ay hindi ako marunong dahil tinuturuan ako ni Cold pero kasi kaya naman ako tinuturuan ni Cold ay dahil ibang baril ang hawak ko. At sa tagal kong hindi nakapag-practice at nakahawak ng baril parang nanibago ang kamay ko. Now, shoot, rinig kong bulong ni Cold na siyang ginawa ko.
Sunod-sunod ang pagpapaputok na ginawa ko hanggang maubos ang bala ng hawak kong baril. Ramdam kong binitawan na rin ako ni Cole dahil wala na ang presensya nito doon. Nang maubos ko ang bala ng baril ay magulat naman ako at napatingin sa likuran ko ng makarinig ako ng mga palakpakan. Tipid akong ngumiti sa kanila habang inaante na mapunta sa akin ang papel na target. Si Cole ang kumuha nun at nakangisi nito akong tinignan. The brain of the man you are thinking while doing this will later ally scattered, usual niya sabay bigay sa akin ang papel. Nang makita ko naman iyon ay napatawa ako dahil si Gio lang naman ang naiisip kong gagawan ko ng ganito puro headshot at walang mintis. Once lang naman ang gusto kong gawan nito eh. And you know who it is? Nakangisi kong saad sabay tingin kay Cole at sulyap sa mga nandoon na bigpang nagsietrasan at parang matakot na ikinatawa ko. Akala yata nila isa sa kanila ang gusto kong gawan ng headshot. I want to ask something. Tanong ko kay Cole habang nakahiga na kami dito sa kama niya dito sa kwarto sa bahay ni Annie. Nandito pa rin kami since tomorrow ay may party dito sa bahay nila at kami lang naman. I mean, sila lang naman na magpipinsan ng darating para salubungin ang bagong taon. Marahan ako nitong hinayla papunta sa kanya, ipinauna niya ako sa braso niya at niyakap ng mahigpit bago ko naramdaman na umangat ito at ipinatong ang ulo sa akin. What is it? Bulong nito sa tenga ko sabay halik doon. Bahagya naman akong nakiliti sa pagkakasalita niya kaya marahan kong naitulak ang ulo niya para malayo doon. Hindi naman ako nabigo sa pagtulak sa kanya dahil kusa naman din niya ibinaba ang ulo niya kaya naman ako na ngayon ang humarap sa kanya. Did he knows that Nini is not his? Tanong ko na ikitaas ng ilay nito. Why? You thought I didn't know that Nini is not his daughter? I can see it to Nini's eyes. Marahan itong umangat sa pagkakahiga niya at sumandal sa headboard ng kama habang ako naman ay sinusundan siya ng tingin. Yes, he knows. Matalino si Kin kaya alam kong alam na niya iyon una pa lang and when I asked him about Nini and Dia he just said that he wants to keep and take care of them kaya naman hindi na ako nangialam doon. And that man really knows how to be a responsible one now kaya naman I won't support him like how I supported Annie and Calvin, usual nito na ikinatanjo ko. And besides, I like Nini, she reminds me of Annie when she was a kid. Agad ko siyang tinignan ng merenggan ko siya ng pagkasigla sa boses niya. Sa totoo lang, he really like kids. He is gentle when it comes to girls but he is tough when it comes to boys. Pansin ko yun kapag si Nash or yung triplets ang kasama namin. You really love kids no? Saad ko na ikinangiwi niya na ikinatawa ako. Not really, usual niya sabay tingin sa akin. But if it's our kids then I'll love them so much, saad niya sabay ngisi. Napanguso lang naman ako dahil sa sinabi niya dahil kahit naman gusto na naming magkaroon ng anak. Parang hindi pa panahon dahil marampa kaming dapat asikasuhin. Tulog na nga tayo, agad na naputol ang pagsasalita ko nang biglang tumunog ang cellphone nito na hindi niya personal na cellphone. Ibulang sabihin ay para iyon sa trabaho kaya naman tinignan ko siya at nakita ko ay kunot ang no nito na nakatingin doon. Marahan niyang kinuha liyon at sinagot na pinindot ang loudspeaker. Boss, the enemy is having a transition tonight. Ngayon lang sila ulit kumilos simula nang magkagulo sa grupong iyon. Anong gusto ninyong gawin namin? Mabilis akong napaupo nang banggitin nito ang bagay na iyon. Tumingin ako kay Cole na nakatingin din sa akin at alam kong alam niya kung ano ang gusto kong itanong at kung ano ang gusto kong malaman. Send me the location. And don't do anything that will make you suspicious. Tugon niya rito habang nakatingin pa rin sa akin na nag-iintay ng isasagot ng lalaking kausap niya. Areglado, boss. Usual nito. Hindi na inintay ni Cole ang sasabihin nito at agad na itong pinatay. Tumayo ito at kinuha ang t-shirt niya na itim na nakasabit sa likuran ng upuan. What is that? At sino yung grupo na sinasabi niya? Tanong ko at mabilis na ibinalot sa katawan ko ang kumnot bago tumayo para sundan siya. Nagpunta na kasi ito sa walk-in closet niya kaya naman doon na ako nagpunta. Nang makarating ako doon ay nakita ko na itong naghahanap ng maisusuot niya. Cole, tawag ko sa kanya na ikinatingin rin naman niya sa akin. Go take a shower, susunod ako. May pupuntahan tayo, usual niya at muling bumalik sa paghahanap ng damit.
Guguluhin natin ang transaksyon nila Gio, habol nito na ikinagulat ko hindi na ako nag-antay pa ng kahit anong explanation sa kanya at mabilis na akong naglakad papuntang bathroom at naglinis ng katawan ko. I have been in this house for many months and I'm really excited to ruin their life like how they ruined the life of Benji and Lolo Lino. Just stay calm and keep quiet. Hindi nila tayo pwedeng makita, bilin ni Cold sa akin na tinanguan ko lang habang nakatingin ako sa direksyon kung saan kami pupunta. Audi, tawag nito sa akin kaya naman tinignan ko siya at nakita ko na seryoso ang mukha niya. I'm serious, hindi nila tayo pwedeng makita, madiin niyang usual, oo nga. Nakikinig naman ako hindi ko lang maiwasang ma-excite dahil sa muling pagkakataon, makikita ko ang jigo na iyon. Nangangati ang kamay kong putukan siya sa ulo. Saad ko sabay kagat ng labi ko. Napatingin naman ako kay Cold nang makita ko itong umiling-iling sa akin. Tumayo ito sa harap ko ng maayos at siya mismo ang nag-ayos ng balot ko sa ulo para hindi makilala. Itinaas niya yun hanggang mata ko at ibinalot ang buhok ko. Just be careful and as much as possible, don't shoot hanggang hindi tayo nakakarinig ng putok ng baril, usual niya na agad ko namang tinangwa. We still need to celebrate New Year with our family. Habol niya sabay ayos ng balot niya sa ulo. Matapos niyang mabalat ang ulo niya na katulad ko ay labas lang ang mata. Agad itong sumenya sa akin na sundan ko lang siya. Mahal akong tumanggo sa kanya kaya naman agad na itong naglakad na nakayuko. Tahimik ang bawat hakbang namin ni Cold at Painsonan ay humihinto para makapagtago kapag nakakarinig kami ng kaluskos hanggang sa nakarating kami sa pwestong napili niyang pwestuhan kanina. Agad ako nitong sinenya sa nadamapa na siyang ginawa ko habang siya naman ay pumunta sa isang puno na kayang takpan ang katawan niya. Kinuha ako ang baril kong nakahanda at agad na inilagay ang scope na binigay ni Cold sa akin kanina. Agad akong sumilip sa parte kung saan ako nakakarinig ng mga pagsasalita doon ko nga lang napagtanto na hindi kami malayo sa lugar kung saan nandoon ang walang hiyang Gio na iyon. At hindi naman ako nagkamali dahil agad kong nakita si Gio na akala mo ay hari dahil sa dami nitong gwardiya na nakapaligid sa kanya. Hindi ko rin naman napigilan na mapang-isi nang makita ko sa likuran niya ang mga alipors niyang babae na sila Christine. Nagsama-sama ang mga Jitgo. Bulong ko at sa totoo lang ay Katie na ako napindutin ng gatilyo ng baril na hawak ko para lang matapos ang paghihiganti ko pero masyadong madali kung ay headshot ko lang siya. Mas maganda sa kanya ay pahirapan na para bang siya na mismo ang makikiusap na tapusin ko na lang ang buhay niya na pabalik ako sa realidad ng makarinig ako ng putok ng baril. Isa lang iyon at hindi nasundan kaya muli akong tumingin sa scope at napanganga ako nang may makita akong nakahandusay sa lapag na isang lalaki. Agad akong napatingin kay Cold nang makita ko na nagmamadali itong lumapit sa akin. Nakatanggal na ang taklap nito sa bibig. Let's go. Usual niya at agad akong hinayla patayo. That bastard that someone is spying on them. Usual muli nito na ikinalaki ng mata ko. Nagulat naman ako nang bigla niya akong hilahin papunta sa isang madilim na parte at sinenyasan na wag akong maingay. Doon ko lang napansin na may puproting pala kaming kalaban. Bigla akong kinabahan dahil sa pwesto naming dalawa ay pwede pa rin kaming makita kaya naman tumingin ako sa paligid at nakita ko na pwede kaming magtago sa pader kaya naman tinulak ko siya sa kanang bahagi habang ako naman ay, sa kaliwa. Pilit kong ipinag-KCA ang Cyril ko sa pader na iyon para lang matakpan ako. Tinignan ko naman si Cold na nakalagay ang hintuturo sa labi para sabihan akong wag maingay. Wala dito. Mukhang nak-18 din ang mga Jitgo na iyon na alam na natin ang pakulo nila. Usual ng isang lalaki. Pakiramdam ko ay kilala ko ang boses na Leon at alam kong narinig ko na siya sa mansyon kaya malakas ang kutob ko na parte siya ng grupo nila Gio. Napakuyom ang kamay ko sa isiping masarap din siyang taniman ng bala sa ulo pero nang tignan ko si Cold ay umiling ito sa akin at sa mga titig niya ay pilit niya akong pinapakalma. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya akong pagbigyan sa pagkakataon na ito. Kayang-kaya naming patumbahin ang dalawang lalaki na ito pero ayaw na laya. Pwede sana nating bawian ng buhay ang dalawang lalaking nakita natin pero pinipigilan mo ako. Hindi ko alam kung bakit. Usual ko habang kinukuha sa kanya ang helmet na ginamit ko kanina. Isang have plans, Audi. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Bukod doon, may gusto akong kumpirmahin, usual muli nito sabay suot ng helmet niya.
Agad na itong sumakay sa big bike niya bago ako tinignan na nakatingin lang ng matalim sa kanya. Wala naman akong nagawa kung hindi suotin rin ang helmet na iyon. Akmang sasakay na ako ng motor ineg kami ng kaluskos malapit sa amin. Mabilis akong binuhat ni Cole paakay sa big bike niya at hindi pa man ako nakakaayos ay agad nitong pinaandar ang motor. Napayakap naman ako sa kanya agad ng motor ineg ako ng putok ng baril papunta sa amin at halos lumipad na ako sa sobrang bilis ng pagpapatakbo niya. Hold tight. Malakas nitong sigaw sa akin na hindi ako nagdalawang isip na gawin. Mas bumilis pa ang takbo nito paalis sa masukal na lugar na iyon hanggang sa nakarating kami sa highway at sa gasoline station kung saan niya pinark ang kotseng dala namin. Kahit nanginginig ang tuhod ko sa pangyayaring iyon ay mabilis akong kumilos para makasakay sa habol ko ang hinga ko nang tuluyan akong makasakay doon. Agad kong inalis ang helmet na suot-suot ko at inilagay iyon sa paanan ko. Alis na tayo, usual ko dito na inilingan niya. They will be here any minute. Mas mabuting mag-antay tayo kesa ang umalis agad, usual niya. Na ikinatango, napahigit naman ako nang hinga nang makita kong tama nga si Cole. Isang malaking itim na pick-up ang dumating doon at agad na nagsibabaan ang ilan para ikek ang paligid. Mabilis akong hinayla ni Cole nang makita niya na may papalapit sa amin. Heavy tinted naman ang sasakyan niya kaya naman kampante akong hindi nila ako makikita but the moment Cole pulled me to kiss him ay hindi na rin ako tumanji at agad na rin na humulik sa mga labi niya. Hindi naman din nagtagal ay sabay kaming humiwalay sa isa't isa at tumingin sa likuran namin para tignan kung nakaalis na ang grupo nila Gio. Agad na rin kaming umalis nang makita namin na wala na doon ang mga leon. Masyado silang marami kaya mukhang dapat kong antayin ang plan O ni Cole para gumanti sa kanila. Naiinip na ako pero wala akong magagawa dahil si Cole na lang ang kakampi ko. Sasama ako, usual ko kay Cole nang sabihin nito sa akin na aalis siya para puntahan sila Dia sa Russia kung saan sila dinala ng buwisit na tatay ni Nini. Actually kakapadala pa lang sa amin ng lokasyon nila Dia doon sa Russia at eto nga si Cole ay gusto nang pumunta doon para makausap si Dia bukod doon, he is really worried to Nini dahil baka raw magkaroon ng trauma ang bata. No. Stay here. You are still hidden Tagio. If they will find out that you are gone here in Philippines, they will track you down. Paliwanag nito sa akin at muling tumalikod para kumuha ng damit niya habang ako naman ay agad siyang sinundan habang umiiling. Bakit ikaw? They can track you. Saad ko sabay harang sa daanan niya para makakuha ng damit. Isang will use my real name. We have a private plane and I have contact there as another identity. Paliwanag nito at agad akong nilagpasan at muling kumuha ng damit niya. Para naman akong nabato sa sinabi niya dahil isa lang naman ang identity ko kung hindi ang Audilida hindi naman ako kumuha ng ibang passport bilang Audi o bilang kahit ano. Muli akong humarap kay Cole na ngayon ay nakatalikod na sa akin dahil nakaharap na ito sa closet niya at kumukuha ng ilan sa mga t-shirt niya na dadalhin. Want to come with you? Dia is a close friend of mine, lalo na si Nini. Please. Pagmamakaawa ko sa kanya, isang don't want to lose one friend again. Habol ko pa. Ayoko na ulit maranasan yun hindi ko nahahayaan na mawala pa ang kaibigan ko, I can help him to save them. Tuldok. Marahan na humarap sa akin si Cole at tumitig naman ito sa akin bago marahang huminga ng malalim at ipinikit ang mata. Fine, but you have to disguise as Dia. Passport ni Dia ang gagamitin natin para walang problema. Pagsuko nito na malawak kong ikinangiti. Sure. Usual ko bago mabilis na pumunta sa side ng cabinet at mabilis na kumuha ng damit ko at malita. Hindi ko naman pinansin ang mahinang tawa ni Cole sa akin pati na ang paghinga nito ng malalim basta kinuha ko na lang ang malito ko at namili ng mga damit na binil niya para sa akin. Pumili lang ako ng mga damit na alam kong hindi ako makikilala ng ilan kapag nagkataon na magkita kami. Are you okay? Tanong ni Cole sa akin kaya, naman mabilis ko siyang nilingon habang may ngiti sa label. Yes. I'm done. Saad ko sabay sara ng malita ko. Kalan alis natin? Tanong ko sa kanya habang natayo at nagpapagpag ng hita. Tonight isang already arranged our flight, usual nito na bahagya kong ikinagulat pero marahan na lamang na tumanggo sa kanya. Okay. At least we are already prepared. Saad ko. Yes. For now let's stay here and make love.
Mabilis na napataas ang kilay Ke dahil sa sinabi nito. Excuse me, Mata Ray na tanong ko sabay hawak pa sa dibdib ko. Parang nabingi ata ako, Yuzel ko na ikinatawan niya habang marahang lumalakad papunta sa akin. Of course not. You heard me right, babe? Let's make love before we go? Saad niya sabay ngisi sa akin. Hindi ko gusto ng ngisi na yun kaya naman agad akong umamba sa kanya at gumawa ng fighting stand ko. Malaki naman ang walk-in closet niya kaya kahit paano ay makakagalaw kami ng maayos dito. Kaya naming magsuntukan dito. Umayos ka. Litlon kita, committed. Sigaw ko na mas ikinangisi niya. Seryoso ako. Habol kong sigaw sabay turo sa ibaba niya. Parang wala naman sa kanya ang pagngisi ko pati na ang banta ko dahil patuloy pa rin siyang nalapit sa akin. Really? Hindi tayo magkakaanak kapag ginawa mo yan? Malumanay na pagkakasabi niya na bahagyang nagpatigil sa akin. Bigla akong napaisip kung totoo kaya ang bagay na iyon pero nang marinig ko ang tawa nito ay agad akong natauhan at isang dipa na lang ang layo naming dalawa. See? Napaisip ka rin, pang-aasar niya. Let's practice how we will create our baby. Let's practice what position, Yuzel niya sabay kindat na ikinangiwi ko. Kailangan ba ng practice iyon? Kapag ipinasok niya ang bakal at malaki niyang ari sa akin at inilabas ang semilya niya na hindi ako nagpipils ay mabubuntis ako. Hindi naman kailangan ng practice yun. Pinaglololoko mo akong lalaki ka ha. Senggal ko sa kanya na nanlalaki pa ang mata. Muli naman itong humakbang ng dalawang mabilis na hakbang kaya naman muli kong inamba ang kamao ko sa kanya. Can you really kick my balls, babe? Liang buwan ka nang walang practice. Kasing lakas mo pa kaya ang audi na una kong nakalaban. Nanliit bigla ang mata ko sa kanya at marahan na huminga ng malalim. Malumanay kong inayos ang tayo ko at tumingin sa kanya ng diretso. Try me, Brian Vicente, panghahamon ko sa kanya na ikinangisi nito at mabilis na lumapit sa akin. Napalaki naman ang mata ko nang saglit lang ay nakasandal na ako sa pader at nakadiin sa akin ang matipuno nitong katawan. Now, can you make a move, Audi? Nang aasar ang tono nitong Yuzel sa akin habang nakasilay ang mapaglaro niyang ngiti. Sinubukan ko namang kumawala sa kanya pero alam ko namang hindi ako magwawagi dahil malakas talaga ang lalaking ito. At akala ata niya ay hindi ko tututuhanin ang banda kung iitlugan ko siya. Matamis akong ngumiti bago tumingin sa kanya na ikinataas lang naman ng kilay niya. Alam mo, mahal mo talaga aka no? Yuzel ko at bigla nitong ikinangiti. Unti-unting lumuwag ang pagkakadiin niya sa akin kaya naman mas napangiti ako ng matamis. Marahan akong humawak sa balikat niya para makakuha ng suporta para sa pagtingkayad para maabot ang tenga niya. Nang maabot ko iyon ay agad kong nilapatan iyon ng magaan na halik bago bamulong sa kanya. At sa sobrang pagmamahal mo sa akin, kusa kong pinutol ang sasabihin ko at tumingin sa kanya na nakataas pa rin ang kilay habang ako naman ay nakangiti pa rin. Ang matamis kong ngiti ay agad kong pinalitan ng ngisi at mabilis na tinuhad ang pagkalalaki niya. Ang kaninang taas ng kilay nito ay napalitan ng pagsasalubong at unti-unting nanghina ang katawan niyang nakalapit sa akin. Tuluyang siyang napaupo sa sahig habang hawak-hawak ang ibaba niyang sinipa ko habang ako naman ay nakangiti sa kanya at nagpagpagpa ng kamay. You let your guard down, babe? Akala mo hindi ko gagawin ang sinabi ko ha? Bahala ka dyan. Angie ko sa kanya sabay alis sa pwesto niya at lakad palabas ng walk-in closet niya. Alam ko namang napuruhan ko ang itlog niya dahil buong puwersa ko talaga siyang tinuhad. Ramdam ko nga din sa tuhod ko ang balls niya Darn it! Audi! Malakas na sigaw niya na nagpatakbo sa akin ng mabilis palabas ng kwarto niya. I need to escape. Bahala siya dyan sa buhay niya. Kailangan kong makatakas dahil alam kong mataas din kahit papaano ang tolerance niyang si Brian sa sakit. Diyan ang bahay ng G***go na iyon. Parang napakadali namang pasukin, komento ko habang nakatingin sa bahay kung saan nakatago si Dia at Nini. Yes. And as you say, mukhang madalig pasukin ang bahay na iyan pero hindi dapat pakampan, Mata-Ray na Yuzel ni Code kaya naman napatingin ako dito, alam kong galit pa rin siya dahil sa nangyari noong isang araw. Alam ko naman kung paano siya mapapakalma pero gusto ko munang puntahan sila Dia para masiguro kung nasa maayos pang silang kalagayan.
Marahan akong dumungaw sa kanya na ikinataas na naman ang kilay niya bago ako inilayo sa kanya gamit ang hintuturo niya na inilagay sa noo ko. You. Distance. 2. Me. Madidiing yuzel niya. I'm still mad at you. Habol niya pa na ikinatawa ko. Hindi ko na lang siya pinansin at agad na umayos ng upo at inilagay ang earplugs ko sa tenga ko. Kinuha ko rin ang wig ko at inayos iyon pati na ang shades ko. Mamaya kita hihilutin para makabawi ako sa iyo. Sa ngayon, magmamanman muna ako dito para naman magkaroon ako ng pakinabang, yuzel ko sabay tingin sa kanya. Tamad lang naman itong ngumiti sa akin kaya naman ibinaba ko ang shades ko na tanging mata lang ang kita bago siya kinindatan. Go now, baka hindi ako makapagpigil at anakan talaga kita, rinig kong angle nito. Gago, bahala ka dyan. Natatawa kong singgal bago muling inayos ang wig ko at marahan na lumabas ng kotse niya. Yes, kotse niya. Mayaman nga naman talaga ang lalaking ito dahil may sarili silang hotel dito. Para bang lahat ng bansa ay may ari-arian sila. Nakakaloka. Bago ko isara ang pintuan ay marahan akong yumuko para makita siya na muli na namang nakataas ang kilay sa akin. Stop joking around, Audi. Take care and keep your guard up. Bilin niya na ikinatanggo ko habang may ngiti. And don't go near on guys baka makapatay ako at mabulilyaso ang plano natin, habol na bilin nito na ikinatawa ko. Yes, my possessive sugar daddy. I love you, saad ko bago nag-flying kiss sa kanya bago sinara amang pintuan. Marahan akong tumingin sa paligid bago ako naglakad palayo sa kotse niya. Sinikap kong ikutin ang paligid ng bahay ng sinasabi nilang lalaki at sa totoo lang ay hindi nga tight ang security dito. There are 5 fully armed security guards on the gates, and there are 7 CCTV cameras on their barricade but I don't know if all of them are working. All we have to do is wait for those 5 maids who are a sexually real subordinate of yours. Sila lang ang pag-asa natin para makapasok doon na hindi nahuhuli ng CCTV pero pwede naman nating sugulin kung gusto mo, saad ko at malapad na ngumiti. Nakabalik na ako dito sa kotse niya at sinabi ang mga nakita ko nang umikot ako. No, baka mapahamak sila Nini at Dia if we will do that. We can do that but their safety is the most important, saad niya bago sumandal sa sandalan ng upuan niya. Let's go back to the hotel and we will wait for their update, saad nito na ikinatanggo ko. Huminga ito ng malalim bago pinaandar ang makina. Ako naman ay napanguso dahil sa pagiging cold niya sa akin kaya naman mabilis akong napaisip ng paraan para makabawi. Akmang papaandar na niya ang kotse nang mabilis kong ilagay ang kamay ko sa pagkalalak niya kaya naman nahinto ang kamay niya. Audi, what are you planning to do? Don't squeeze it. Nanlalaki ang mata nito na yuzel sa akin kaya naman bahagya akong natawa sa kanya. I won't. Hihilutin ko nga saad ko na ikinakunot ng noo niya. Stop what you're thinking. Sa kwarto na pagbalik natin sa suite, yuzel niya na mabilis kong inilingan. Ang cold mo kasi, yuzel ko na ikinairap ni Iz. Pinapatunayan mo masyado yung codename mo na cold, saad ko at muling hinimas ang harapan na laya na nag-uumpisa ng tumigas at ramdam na ramdam ko na iyon. Napangiti ako at napakagat ng labi nang marinig ko siyang umungo ng mahina. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ko at siya mismo ang nagdala noon sa loob ng cargo pants na suot-suot niya. Ako naman ay biglang napanganga nang maramdaman ko ang init ng pagkalalak asterisk niya pati na ang tigas noon. Isang don't know if it will calm down or mas magagalit pa siya dahil sa ginawa mo pero bumawi ka raw sa pagtutuhod sa kanya noong nakaraan, nang hihinang saad nito na ikinatawa ko. Akmang lalapit ako sa kanya para mas mahawakan ng maayos ang pagkalalak asterisk niya nang bigla kaming mapahinto dahil sa kakaibang tunog na tumatama sa kotse. Mabilis na inalis ni Cold ang kamay ko sa loob ng pants niya at umayos ng upo. Someone is hitting us. Bulong nito sabay hawak sa manibela ng kotse. Bigla naman akong kinabahan dahil doon. Mabuti na lang at bulletproof ang kotseng gamit namin kaya naman hindi kami tatablan nito pero kahit papaano ay nakakakaba na may bumabaril sa amin. Mabilis ko namang kinuha ang baril ko na nasa ilalim ng upuan ko nang muli kong narinig ang pagtama ng baril sa sasakyan namin. Napatingin ako kay Cold at pilit kong pinigil ang tawa ko nang makita ko na namumula siya. Hindi ko alam kung dahil saan. Dahil ba sa inis na may bumabaril sa amino sa inis dahil nabitin siya.
Whoever firing on US, sisiguraduhin kong dudurugin ko ang pagkalalaki niya kapag nahuli ko siya. Gigil na Yuzel nito sabay mabilis na pinaandar ang kotse niya. Tuluyan naman akong napatawa nang marinig ko iyon at hindi na pinansin pa ang mga tama ng bala sa sasakyan namin. We will continue the massaging when we get back to our suite so, better get ready. Maraming hilot ang gustong ipagawa sa iyo nito, rinig kong Yuzel niya habang madiing inapakan ang gas ng kotse kaya naman mas bumilis ang takbo namin. Hindi naman na ako nagsalita at natawa lang sa itsura niya. Mukhang mapapalaban na naman ako nito. Malakas na daing ko nang unti-unti kong naramdaman ang pagpasok ng sandata ni Cold sa akin. Mahigpit ang kapit ko sa sandalan ng couch na kinaluluhuran ko habang si Cold naman ay nasa likuran ko. Hindi ko alam pero sa tuwing papasok talaga siya sa akin. Parang sumisikip ang pempem ko. Kasabay ng pagbitaw ng labi namin ay siyang paggalaw nito sa likuran ko. Arg! Brian! Leche ka ang sarap. Angle ko sabay kagat ng labi ko sa bayliad ng katawan ko. Para akong sinasaniban dahil sa sarap ng posisyon namin ngayon. Para bang napakatagal noong huli naming ginawa ito. Patuloy na gumalaw si Cold sa likuran ko sa bilis na gusto nito. Paiba-iba, kung minsan ay bibilas siya at kung minsan naman ay mabagal ngunit bawat pagpasok ay sagad at madiin. Para akong kinuryent ng bolta-boltahe nang maramdaman ko ang dila nitong hamagod sa gitnang likuran ko na sinabayan pa ng paghagod ng kamay niya sa tagiliran ko papunta sa dibdib ko. It feels so good inside you, Audilida. Malambing niyang Yuzel sa tenga ko sabay dila doon. Marahan niya minamasahe ang dibdib ko na nagbibigay ng kakaibang sarap sa akin. Panipik. Tatlong madidiin at sagad na paggalaw ay naramdaman ko ang init muli ng semilya niyang pumupuno sa pagkababa ko. Habol Norman pareho ang hinga namin dahil sa tindi ng tagpuan namin. Para bang mas mahirap pa ito sa ginawa namin pagtakas kanina doon sa bumabaril sa amin. At nang makarating nga kami dito sa suite ni Cold ay para na itong apoy na nag-iinit ng sobra. Hindi ko pa nga nasasara ang pintuan ng maayos ay agad na ako nitong sinunggaban at sa tindi ng buwisit niya at kasabikan, nasira niya ang damit ko pati na ang undergarments ko. Bago nga kami mapunta sa tagpo na iyon ay halos mawala na ako sa ulirat dahil sa paghalik nito sa pempem ko. Be thankful na may gagawin taya bukas kung wala, hindi kita titigilan. I'm feeling really so horny right now. Napangiti ako ng merenggan ko sa boses niya ang gigil na kanina ko pa nararamdaman. Hindi ka naman kasi akalain na ganun pala siya. Sabi ko naman ay hihilutin ko lang pero umabot kami sa loob ko mismo ang naghilot. I'm so tired. Mahinang saad ko na ikinatanggaw niya. Humiga ito sa tabi ko at ibinalot rin ang sarili niya sa kumot. Agad niya akong niyakap at hinalikan sa ulo ko. Go get some rest. Then we'll take a shower later before we eat. Saad niya kaya naman wala na rin akong nagawa kung hindi ang pumikit habang may ngiti sa labi at unti-unting nagpadala sa antok. Agad akong napapikit nang makapasok kami sa isang lugar na puno ng iba't ibang ilaw, maraming tao at higit sa lahat ay maingay. Nasaan na tayo? Malakas kong Yuzel kay Cold habang hawak nito ng mahigpit ang kamay ko. Ito na ang huling gabi namin dito sa Russia at sinabi nito na bago kami bukas umuwi ng Pilipinas ay may importante lang siyang pupuntahan dito. Hindi ko naman alam kung ano liyon dahil hindi na ako nagtanong pero nang sabihin niya kung saan kami pupunta ay may hinala na rin akong patungkol ito sa katauhan niya bilang Brian Vicente. We're already here black market here in Russia. Stay close to me, Yuzel nito na ikinagulat ko. Black market? Pero bakit parang bar? Muli kong ipinalibot ang tingin ko nang makarinig ako ng mga hiyawan at pati na ang hampasan upuan at iba. Akmang lilingan ako sa isang parte kung saan maraming tao ang nagkukumpulan ng higpitan ni Cald ang hawak sa akin kaya naman sa kanya ako napatingin. Don't on that, hindi magandang tumingin ka doon, Yuzel niya sabay sulyap doon, that corner is actually underground boxing. Illegal ang proseso at matira-matibay ang mga kasali. Hindi hihintuag laban hanggang nakikitang buhay ang kalaban, kapag binuhay mo ang kalaban mo kahit kaya mong patayin ikaw ang mamatay, paliwanag nito na ikinagulat ko. Ganon ka brutal, Yuzel ko na mabilis niyang tinanguan. Gusto ko mang tignan ngunit mas pinili ko na lang manahimik at sunduin ang sinabi niyang wag kong tignan. Hindi naman dahil takot ako pero mas okay na akong hindi ko iyon makita.
Patuloy kaming naglakad papunta sa isang gawi kung saan may mga armadong mga lalaki na nakabantay. Gospodin Vicente, Davno Nevid Elias, Mr. Vicente, long time no see, usual ng isang armadong guard doon na hindi ko naman naintindihan. Wala naman akong narinig na salita o pagbati mula kay Cole, bagkus tinanguan niya lang ang mga ito at patuloy na naglakad. At dahil nga hawak niya ang kamay ko ay nasama ako sa paglalakad na ginawa niya na mabilis na maghinaranggan ng dalawa. You nauseast, Frivila, Nikakik Drojek Zinstian, Krum Zini Uchasnika, we have rules, no other women except the married member, saad ng lalaki sabay pakita ng baril nito na nasa tagiliran niya. Marahan akong tumingin kaya Cole na kalmado lang ang itsura kahit pa pinakitaan na kami ng baril kaya naman imbes na kabahan ako mas pinili ko na lang na maging kalmado rin ang itsura ko. Marahan silang tinignan ni Cole sabay tingin sa akin at muling ibinalik ang tingin sa kanila. Sprayech, Nash Pistolet, Inache Tai Upadesh Cheres Sekundo, hide your gun or else you will be down in a second, he calmly and firmly said it while looking to the guy who is showing his gun to R. Mabilis naman na ginawa iyon ng lalaki sabay tingin sa paligid na siyang ginaya ko rin. Doon ko lang napansin na may mga matang nakatingin sa amin at kung hindi ako nagkakamali ay nakita ko na sila sa underground place ni Cole dito. Akala ko kaming dalawa lang ang nandito pero kung titignan ay maganda rin na may kasama kami dahil malaking tao ang kasama kong lalaki ngayon. She's my wife, usual nito sabay taas ng kamay naming may parehong singsing. And that's why I'm here because I want to register her as my wife, hindi naman ako nag-react at nakinig lang sa kanya. Eto pala ang ibig sabihin niya nang isuot ko at wag kong tatanggalin ang singsing na bigay niya. Mabuti na lang at hindi ako sanay na nagtatanggal ng singsing sa daliri. Tinignan pa ako ng lalaki at sinuri mula ulo hanggang paa na parang ikinaasar ni Cole, marahan na binitawan ni Cole ang kamay ko at nilapitan ang lalaking tumitingin sa akin. Mata sa mata niya layong tinignan habog ang lalaki naman na kanina lang ay nakatingin sa akin ngayon ay nakaiwas na ng tingin sa amin, snot vashe mesto, know your place, saad ni Cole na marahang tinanguan ng lalaki. Mahal na lamang akong hinawakan sa kamay ni Cole bago muling nag-umpulsang maglakad papasok. Bago kami makapasok ay bahagya akong napalingon sa corner kung nasaan ang sinasabing survival boxing ng Makar inig ako ng putok ng baril. Anong nangyari doon? Mahina kong tanong kay Cole habang naglalakad kami. Either the winner killed the loser or the one of the biggest bidder killed them both, sagot niya sabay tingin sa akin. Isang didn't want to bring you here but for future purposes dinala na kita dito but I will not introduce you as Lolo Lino's heiress but as my wife saka na kita ipapakilala na tagapagmana kapag napatay na natin si Gio, usual niya sabay higpit ng kapit sa kamay ko. Hindi ko nagawang mag-react sa sinabi niya dahil alam ko namang may point siya sa parte na iyon dahil kailangan din talaga naming mag-ingat pagdating sa tunay kong pagkatao. Habang naglalakad kami papunta sa isang partikular na warto, hindi ko napigil ang hindi takpan ang ilong ko dahil sa matapang at masangsang na amoy na nanggagaling sa isang kwarto bago ang kwartong pupuntahan namin. Anong meron dito? Tanong ko sa kanya sabay turo doon sa kwartong iyon. Marahan rin siyang tumingin doon bago tumingin sa akin. Diyan torture ang mga taong hindi nakakapagbayad sa mga utang sa amin o kaya naman ay nalululong sa kasino sa itaas at hindi tumutupad sa usapan. Diyan din dinadala ang mga especially iyan na nahuhuli kapag nakakakita o minsan naman ay mga asset, paliwanag niya at hindi ko nagawang pigilan ang paglunok ko. Kaya pala masangsang ang amoy, tugon ko na ikinatango niya sabay hinto. Yes, marami pa akong ituturo sa iyo sa susunod, sa ngayon you have to register here as my wife, usual niya at muling naglakad. What if we break up? Or we don't end up as husband and wife? Bulong kong tanong na ikinatigil niya at muli akong tinignan. And that thing won't gonna happen. You are mine and I am yours, isang bagay lang ang makakapagpahiwalay sa akin sa iyo yun ay patayin mo ako, seryosong usual nito na ikinatulala ko sa kanya. You are the only person I'm allowing to kill me if anything happens. Ikaw lang ang may kayang gumawa noon, hindi ang mga pinsan ko at lalong hindi ang mga tauhan ko kung hindi ikaw lang, kaya kung darating ang panahon na kailangan mo akong patayin para mailigtas ang iba at ang pamilya mo, I'm willing to sacrifice myself just for you to be safe.